Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon insyaAllah, sa pagtalakay natin sa maikling talambuhay ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nga tinatalakay na natin yung kanyang pagiging matipid. At yung sumunod na nababanggit dito, ito na nga yung ilan sa mga nababanggit o tala tungkol doon sa Amur Ramada. Amur Ramada, ito yung taon ng matinding tagtuyot na dumating sa Madina at sa mga kalapit nito na mga lugar. Tagtuyot talaga na walang tumubo na mga halaman, walang namunga na puno ng dates. Pero alhamdulillah sa mahusay na pamamahala ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu at sa maagap na pagtulong ng mga Muslim na nasa ibang mga lugar, kasi sa mga panahon na yun, Muslim na, kumbaga ang Persia at ang Syria, nakapagpadala talaga sila ng tulong sa Madina, alhamdulillah. Nga, wa fi Amir Ramada, akal zayta hatta karkara batnuhu. Naiulat daw na si Omar bin Khattab radiyallahu anhu noong panahon ng Amur Ramada. Actually, tumagal din ito ng mga ilang buwan na wala siyang ibang kinakain kundi mantika. Hindi na binanggit ko nung klaseng mantika ito kasi maaring doon sa kanilang imbakan ng pagkain, wala nang ibang makakain liban na lamang sa mantika. At yun ang kinakain niya hanggang sa kumukulo na ang kanyang tiyan dahil doon sa mantika. Pero totoo niyan na hindi ito ang first time na nangyari kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu at sa mga sahaba na nakaranas sila ng matinding gutom. Doon pa lang sa Makkah, nakaranas na sila ng matinding gutom doon sa ika-7 taon ng pagiging propeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ika-10. Yun nga doon sa Sheikh Abu Abi Talib, na kinulong sila doon ng Quraysh. 3 taon sila na walang pagkain na pwedeng bilhin at wala rin silang ibang pwedeng magawa doon. Wala silang maitanim na pagkain. Ang tanging nakakain nila, yung ipinupuslit sa kanila, papunta sa kanila. Pero syempre, maaring taglay ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu yung aral nung mga panahon na yun at nai-apply niya rin dito, alhamdulillah. Pero kamangha-mangha ang sinabi ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu tungkol sa pagkulo ng kanyang tiyan dahil sa gutom. Sa totoo niyan, yung masakit yung pakiramdam ng yung gutom ka. Kahit wala kang ulcer, kapag inabutan ka talaga ng yung matinding gutom at kumukulo na yung tiyan mo sa gutom, marami ka ng iba't ibang mga sakit na mararamdaman sa katawan mo. Pwedeng nahihilo ka at merong nababaliw. Merong nababaliw dahil sa lipas gutom. Yung nga suspectya ko nun kay Rashid kung dito sinapian, baka nalipasan to ng gutom. Pero kalauna, nakita ko naman, ang takaw pala, ang laki nga ng utang kay ating May mga nababaliw dahil sa lipas gutom. May mga nababaliw dahil sa lipas gutom. Actually, yung mga taong grasa, kaya ganun sila, ang marami sa mga kaso nila yung mga nalilipasan ng gutom. Tapos masama pa niyan, yung iba, kapag may konting pera, sa halip na pagkain yung binibili, rugby, o kaya solvent. Kaya napakapalad talaga natin na alhamdulillah, hindi tayo mayaman, pero hindi naman tayo gutom. At syempre, hindi tayo katulad nila na kung ano-ano nilang ang ginagawa para lumipas ang oras. Kaya anumang paghihirap yung dinadanas mo ngayon, pagtiisan mo. Dahil alhamdulillah, marami pang ibang tao ang mas masahol ang kalagayan nila sa atin. Sa mundong ito pa lang, mas masahol na yung kalagayan nila. Paano pa kaya sa kabilang buhay? Na magiging mas masahol pa yung kalagayan nila. Kasi hindi naman sila mga mananampalataya. Kaya ang tao, marapat lang sa kanya ang magpasalamat kay Allah. Lalong-lalo na kung siya ay mananampalataya sa bawat katiting na tinatamasa niya sa mga biyaya ni Allah, alhamdulillah.
So sinabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, karkir aw la tukarkir. Kumulo ka man o hindi ka kumulo. Kausap niya yung tiyan niya. At naiulat nga na ganito si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, madalas kinakausap niya ang kanyang sarili. At ito yung paraan niya ng, kumbaga, pagdidisiplina sa kanyang sarili. At syempre sa kanya attributed yung sawikain tungkol sa muhasabatun nafs. Yung hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hindi yun hadith. May mga maririnig ka, magkukwento noon, sasabihin nila hadith daw, hindi yun hadith. Yun ay sinabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, tuusin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo tuusin. Tuusin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo tuusin, lalong-lalo na sa araw ng paghuhukom. So madalas kausap niya ang kanyang sarili. Sinisisi niya ang kanyang sarili, hinihimok niya ang kanyang sarili na gumawa ng mabuti, at iba pa. Fawallahi, la taduqas samna hatta yashba'a atfal al-muslimin. Subhanallah, sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa tiyan niya, pero ulitin ko lang, ugali ito ni Omar ha, baka ikaw makita ko, kinakausap yung tiyan mo, magdududa ako. Oh. Hindi ito. Baka isipin, gagawin mo na itong sunna. Tatanong kita, anong ginagawa mo dyan? Ginagaya ko si Omar eh. Unahan ko lang kayo para malinaw. Inshallah. So yung sabi niya, kumulo ka o hindi ka kumulo, sumpa kay Allah, hindi ka makakatikim ng taba. Tinutukoy niya rito yung taba ng hayop o yung karne talaga, yung pagkain na matino. Hindi ka makakatikim ng pagkain na matino, ng taba ng hayop kasi parang luxury kasi yung taba ng hayop, lalong-lalo na noong panahon nila. Hindi ka makakatikim ng taba ng hayop hanggang sa mabusog muna ang kabataan ng mga Muslim. So gusto niya na maunang makakakain ang mga kabataan ng Muslim bago pa siya. At maaaring ganun nga nangyari sa kanya. Kaya mantika yung kinakain niya kasi yung mga pagkain, pinamigay na niya lahat sa mga tao. Wala nang natira sa kanya, liban pa sa mantika. Liban pa sa mantika. Nagpapakita ito siyempre ng dedication ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa kanyang mga pinamumunuan. Siya ay naglilingkod sa kanyang mga pinamumunuan. Hindi siya yung pinaglilingkuran. So ganito ang ehemplo, mabuting ehemplo ng pamumuno ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. So si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ito yung pinuno na merong kusa, pagkukusa. Hindi yung pinuno na sabi lang ng sabi sa ibang tao na magkusa, pero siya hindi naman nagkukusa. Wala akong tinutukoy doon ha. sabi lang magkusa, siya naman hindi nagkukusa. Pero si Omar, yun na nga, nagkukusa na siya kasi nga palagi niyang tinutuos ang kanyang sarili. So bago pa man siya tuusin na sa araw na kinatatakutan niya na tutuusin siya, nagkukusa na siya, tinutuos na niya ang kanyang sarili. At bago pa man siya tanungin ni Allah tungkol sa kabangbayan ng mga Muslim, ginagastos na niya yung kabangbayan unang-una sa mga mamamayan at nahuhuli yung kanyang sarili. Okay, so yung ang kabangbayan ay para sa kapakanan ng mga Muslim, hindi para sa kapakanan ng pinuno. Okay, kapag may kabangbayan, ang paggagastusan nito para sa kapakanan ng pangkalahatan. Hindi lang isa lang yung nakikinabang dito. Parang may tatamaan na naman sasabihin ko. Isa lang nakikinabang sa pondo. So para yun sa kapakanan na pangkalahatan. Kapakanan na pangkalahatan. Kaya nga yung tawag doon, yung Baitul Mal, tinatranslate ito usually bilang kabangbayan. Kumbaga, yung pondo ito ng gobyerno ng mga Muslim. Kasi nga, yaman ra'a Omara, taksuhu bordatuhu, wazaitu udimalahu, walkuhu ma'wahu. Yahtazzu Kisra ala kursihi farqah min ba'sihi wa mulukir Rumi naksyahu. So sabi doon sa tula, so inilalarawan nila
si Omar bin Khattab radiyallahu anhu na sinasabi nila, o ikaw na nakakakita kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu na taksuhu bordatuhu, na nakabalot sa kanyang katawan yung kanyang balabal. So nilarawan si Omar bin Khattab radiyallahu anhu na palaging, kumbaga, natatakpan pati yung ulo niya ng kanyang balabal. At ito ay, kumbaga, syempre, nakagawian na ng mga Arabo na may takip yung kanilang mga ulo. So ikaw na nakakakita kay Omar na binabalot niya ang kanyang katawan o dinadamitan siya ng kanyang balabal, at ang mantika ay kanyang pagkain. Wa zaytu uddima lahu. Kumbaga uddima lahu, yung idam, yung sabaw. Ginawang sabaw ni Omar bin Khattab ang mantika. Umari yun na nga rin talaga yung kinakain niya. Wal khukhu ma'wahu. At ang kanyang khuk, yung kanyang kubo, ang kanyang sinisulungan. So hindi namuhay si Omar bin Khattab radiyallahu anhu na parang hari. So lahat ng ito ginagawa ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu habang yahtazzu Kisra ala kursiyihi farqa, habang nanginginig ang trono ng Kisra, ang emperador ng Persya, dahil sa takot niya kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu, min ba'sihi wa mulukar Rumi taksyahu. At din dahil nga natatakot, yumayanig ang trono ng emperador ng Persya dahil sa takot sa kapangyarihan ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, at pati ang emperador ng Roma ay natatakot sa kanya. Sa kanya, na nakadamit lang ng balabal, ibig sabihin kasi nito, simple lang talaga yung kanyang damit. Halos yung buong katawan niya, isang tela lang yung pinambabalot niya sa katawan niya. At ang pagkain niya ay mantika, at ang bahay niya ay kubo. Ganon siya, pero kinatatakutan siya ng Persian Empire at ng Roman Empire. So, ganito inilarawan dito si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, bila fakhar, nang walang pagyayabang. Hindi natin kumbaga pinagmamalabisan si Omar bin Khattab radiyallahu anhu sa kanyang mga ginawa. Hindi tayo nagmamalabis sa pagpuri sa kanya. Ito talaga siya. Yun talaga ang kanyang ginawa. At mainam ito na magiging huwaran natin, insyaAllah. Magiging huwaran natin, insyaAllah. Yung kanyang zuhud. Sa sumunod na bahagi, khawfuhu min Allah, ang kanyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, inilalarawan yung kanyang itsura dun sa dulo ng kanyang buhay. Na sa sobra niyang pag-iyak, madalas siyang umiiyak kapag nagsasala. Na meron ng dalawang guhit sa kanyang mukha, dalawang itim na guhit, yung nasa ilalim ng kanyang mata, nangingitim na yung ilalim ng kanyang mata sa kakaiyak. Lalong-lalo na kapag siya ay nagsasala o kapag nagkukhutba o pinapaalalahanan ng mga tao tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. O minsan umiiyak na lang siya mag-isa. Kumbaga na nakagawian niya na ito. Siyempre, ulitin ko, yun ang ugali ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Unahan ko yung kambal. Kasi baka mamaya nagle-lecture ako dito, umahagulgul itong dalawa. Hindi naman, hindi ganun. Pagmamalabis na yun. Okay? So, nangitim yung, kaya nga yung Omar series, sa totoo lang, marami mga tumutulig sa Omar series, marami. Pero kung ako, para sa sino man na, halimbawa, first time niya na magkakaroon ng interest sa kasaysayan ng Islam, magandang dun magsimula eh. Panoorin mo yung Omar series, tapos pagkatapos nun, di magbasa ka na ng mga libro at pakinig ka na iba pang mga lecture tungkol sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba radiyallahu anhum. Actually, kung siguro itatanong ninyo, meron bang magandang alternative sa Omar series? Actually, meron. Yun nga lang Arabic.
Nauna pa nga yun sa Omar series 2008 sa Kuwait, si Sheikh Nabil Al-Awadi, meron siyang series. 30 episodes din na lecture. Pero habang nagle-lecture siya, merong reenactment. Ang ganda nung reenactment nila. Pati Badar, pati mga kabayo, lahat nandun. Sira yon, sira. Lahat nandun, kumbaga maganda yung pagkakagawa. Pulidong-pulido. Nung gumawa nga ako ng series dati sa Mensahe TV, yun talaga yung gusto kong mangyari. Kaso kulang kami ng budget eh. Yung pangarap namin pang eroplano, pero yung budget namin pang pedicab lang. Ang dami pang doon, boss, ang daming kalaban. Kada kilos mo doon may pumupuna eh. Ba't mo ginawa yan? Ba't di na lang ganito? Pwede kayo na lang kung gusto nyo para wala nang sakit ng ulo. So doon sa Omar series, maganda yung pagkaka-portray. Yun nga, kung para sa tao na first time na mag-aaral ng kasaysayan, maganda doon magsimula. Pero sinasabi ko rin yun doon kay Sheikh Nabil Al-Awadi, 30 episodes yun na lecture niya, na may mga reenactment. Kasabay, habang nagle-lecture siya, may nagtatagaan doon sa likod. Di ba? Lecture niya, Badar. May nagtatagaan doon sa likod. Ang ganda. Tapos, ang ganda ng sound design, ang ganda ng mga props. Kaya nakikita ko nga yung yung naka-impluensya yon yung lecture ni Sheikh Nabil Al-Awadi doon sa Omar series. Kasi nakikita ko yung parallels, yung mga magkakatulad doon. Yung armor, yung set design. Marami silang, kumbaga, natutunan din siguro doon. Napakaganda. Yung nga lang Arabic. Inisip ko nga, pagka magkaroon ako ng bakanteng oras, inshallah, lalagyan ko rin ng subtitle. Okay, pwedeng dubbing, pwede siguro dubbing. Tsaka maganda yung lecture ni Sheikh Nabil Al-Awadi. Wala talaga music yun. Walang music. Puro nasheed lang. Tapos wala dong babae na hindi nakahijab. Katulad doon sa Omar series. Talagang malinis. Kumbaga. Pero na lang kung mahigpit ka rin, ayaw mo rin ng nasheed, wala talaga. Pupunta ka na sa lecture. Kung sa lecture naman, yung madalas pinapakinggan ko, ilang ulit ko nang napakinggan yun yung kay Sheikh Arafat bin Hassan Al-Muhammadi, hafidahullah, meron siyang lecture na ang haba, 57 episodes, sira. Pinapakinggan ko kanina uli sinimulan ko kahapon, nasa episode 4 na ako. Ang kada episode niya 30 minutes. Yun nga lang din Arabic. Kaya napakaganda na matututo kayo ng Arabic. Ngayon nga, sinasabi ko sa inyo, kahit hindi pa kayo marunong, makinig na kayo. Makinig na kayo ng Arabic kasi doon na masasanay kayo Doon na kayo masasanay. Kasi may maririnig kayo na alam nyo, naiintindihan nyo. Yung hindi ninyo alam, edi alamin nyo. O may narinig kayo, ito yung ibig sabihin nun Kasi may narinig kang hindi mo alam. Ano kaya ibig sabihin nun? Edi tingnan mo sa dictionary. Ngayon nga, dali-dali na, Google. Dati yung dictionary, hirap-hirap maghanap sa Arabic na dictionary. Nung nagsimula ako mag-aral, 2000, napunta ako ng Saudi, 2005, nag-aral ako sa Imam 2006. Wala pang internet nun masyado. Yung Google, di pa ganun kapulido. Yung YouTube, ang bagal. Yung dictionary, alam niyo yung Arabic na dictionary, para mabuklat niyo yun, makita niyo yung kahulugan. Kung sa English, di ba, kung ano yung spelling, doon mo lang siya hanapin. Pero sa Arabic, hindi. Hanapin mo yung root word. Hanapin mo yung root word. Halimbawa, yastahzi'u. Ano kaya ibig sabihin nun? Yastahzi'u. Alamin mo muna ano yung root word nun. Kasi hindi mo siya makikita sa ya. Nandun siya sa alif. Sa root word niya na istahza'a. Nandoon siya. Hindi siya doon sa ya. Ngayon, madali nang matuto ngayon. Tamad lang ng tao. Gusto ng tao instant. Gusto ng tao parang TikTok. Yun yung gusto ng content ng mga tao. Kailangan yung pagsumikapan, inshallah. Sige, balik tayo kay Omar. Na si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, kana fi wajhihi khatan aswadan min al-buka. Meron na daw 2 linya na maitim sa mukha niya.
At yun din talaga yung makikita nyo doon sa Omar series eh. Masyala. Kaya maganda yung set design ng Omar series. Makikita nyo yung pagbabago sa katauhan nung gumanap na Omar doon sa Omar series. Doon sa umpisa, ang ganda ng damit niya. Yung nandun siya sa Darun Nadwa, ang ganda. Pero doon na nung nag-Muslim na siya, at syempre nung nakalipat na sila ng Madina, wala nang kulay yung damit niya. Kulay abo na. At ganoon na rin yung mukha niya. Wakana yamurru bil ayati man waradahu bil layli fayabki hatta yaskut wa yabka fil baiti hatta yuadu lil maradi. So minsan daw si Omar bin Khattab radiyallahu anhu ay magre-recite ng isang talata. Isang talata lang, paulit-ulit niyang babasahin at pagmumuni-munihan o maring ilang mga talata. At iiyakan niya yun magdamag hanggang sa siya ay himatayin. Ulitin na naman niya yung pagmumuni-munihan niya isang aya at magkakasakit na naman siya dahil sa sobrang pag-aalala. Na si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, yun nga yung ginagawa niya na ito, hindi ito penitensya. Okay, ganun lang talaga siya kasi kumbaga pinagmumuni-munihan niya ng matindi ang mga aya ni Allah, pero hindi niya pinapahirapan ng kanyang sarili. Hindi niya sadyang pinapahirapan ng kanyang sarili, katulad ng mga santo ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano. Hindi sa ganitong konteksto. Wa kana yaqulu inda mautihi, nung mamamatay na raw siya, sinasabi niya sa kanyang sarili, alwailu li Omara illam yugfaru lahu. Kasawian kay Omar kung hindi siya patatawarin ni Allah sa kanyang mga kasalanan. Biruin niya si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nag-aalala kung patatawarin ba siya ni Allah sa kanyang mga kasalanan. Pero yung tao ngayon, tinatanong niya yung kanyang kasalanan na parang langaw na dumaan lang sa harap ng kanyang mukha. Pero mga sahaba, kapag sila ay nakagawa ng kasalanan, tinatanong nila ito na parang bundok na tatabon sa kanila. Ganyan kalayo ang mga tao ngayon mula sa mga sahaba radhiyallahu anhum. Kaya nga, mainam yung palagi tayong napapaalalahanan tungkol sa kanila, tungkol sa mga sahaba, kung ano sila. Kasi tumitigas yung puso natin eh. Sa araw-araw natin pamumuhay, kasama natin kupar. Kasama natin Muslim na sablay. Pag-upo natin sa internet, pagbukas ng cellphone, kahalayan. Pagbukas ng computer, kahalayan. Naglalakad lang tayo sa kalsada, may masasalubong tayong kung ano-ano. May maririnig tayong kung ano-ano. Tumitigas yung puso natin at sa pamagitan ng mga ganito, insyaAllah, ay mapapaalalahanan tayo tungkol sa pinakamainam na henerasyon ng mga tao at lalambot ang puso natin at may inspire tayo na magpakamatuwid. May inspire tayo na magpakamatuwid. Kasi ito yung isang bagay na napapaalalahanan tayo palagi tungkol sa bagay na ito. Kaya wag ninyo itong pagsasawaan. Isipin nyo, narinig ko na yan, mga ganung bagay. Hindi. Walang anumang paulit-ulit na paalala ang magiging sapat para sa atin, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Kailangan nating mapapaalalahanan. Sukdulan na paalalahanan natin ang ating mga sarili, katulad ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, na kinakausap niyang kanyang sarili nga, o tinutuos niyang kanyang sarili. Ngayon, iniulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Omar bin Khattab radhiyallahu anhu yawman wa qad kharajtu ma'ahu hatta dakhala haitan. Sumama siya kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu isang araw at pumasok daw sila sa isang hardin. Kumbaga merong pader doon at pumasok silang dalawa doon. Si Anas at si Omar. Wa sami'tuhu yaqulu ya bayni wa baynahu jidar. At narinig daw niya, si Omar lang pala yung pumasok. So magkasama sila ni Omar, si Anas at si Omar magkasama, pero pumasok si Omar daw sa isang pader. At yung pader na yun ay pader ng isang hardin o taniman. At narinig daw niya
si Omar na nagsasabi dun sa kabilang bahagi ng pader. Omar bin al-Khattab, Amirul Mu'minin, Bakhin, Bunay al-Khattab, latattaqiyanna Allah aw layu'addibannak. Yung kinakausap na naman niya yung sarili niya dito. Sabi niya, Omar bin al-Khattab, Amirul Mu'minin, Bakhin wallahi, Bunay al-Khattab. Yung bakhin, isa itong kumbaga expression ng mga Arabo. Expression ng mga Arabo. Wala nang wala tong direktang translation eh. Parang basta parang bakhin, sinasabi mo yun kapag meron kang bagay na minamaliit. Meron kang bagay na minamaliit. Maring hindi nga salita yun, baka sinasabi mo lang, o expression, ganun. Bakhin. Kasi nga sabi niya, Omar bin al-Khattab, Amirul Mu'minin, bakhin. Parang sinasabi, walang kwenta. Sumpa kay Allah, Bunay al-Khattab. Sumpa kay Allah, o maliit na anak ni Khattab. Minamaliit niyang kanyang sarili. Katakutan mo si Allah, o parurusahan kanya. Katakutan mo si Allah, o parurusahan kanya. So ito narinig ni Anas bin Malik kay Omar radiyallahu anhu. Sinong taong ganito ngayon? Wala na ba? Baka pa nga yun, yung mga tao ngayon iniisip paano sila makakalamang, paano sila makapandugas sa kanilang kapwa. Sumunod na bahagi, syafaqatuhu al-ra'iyah. Yung kanyang pagmamalasakit sa mga nasasakupan. Kanyang pagmamalasakit sa mga nasasakupan. Yan kapag nakikita natin yung mga ganito, di ba? Parang iniisip natin, sana ganito yung pinuno. Pero sa totoo yan, wala na tayong mababago sa mga pinuno. Yan na yan eh. Pero nga, pwede natin baguhin ang ating sarili, inshallah. Kung tayo na yung pinuno, edi ganun tayo. Maging katulad tayo ni Omar bin Khattab, inshallah, sa abot ng ating makakaya. Pero yung problema, ngayon, merong kasabihan, di ba? Yung nilamon ng sistema. Merong mga tao, sa umpisa, idealistic. Lagi nila nakikita yung mali ng mga nasa taas, mga namumuno. Dapat ganito, dapat ganyan. Nung siya na yung namumuno, mas masahol pa siya dun sa kanyang pinipintasan. Kasi na-disconnect na siya sa katotohanan. Nakatikim na siya ng yaman, nakatikim na siya ng kasikatan, nakatikim na siya ng impluensya at mga material na pakinabang ng pamumuno. Kaya nakalimot sila. Kaya dapat palagi tayong umaalala sa mga ganitong mga tagpo sa buhay ng mga sahaba. Yung nga inulat ni Al-Auza'i, rahimahullah, qala kharaja Omar fi sawadil layli. Lumabas daw si Omar isang gabi, sa isang gabing madilim. Ito na yung isa sa mga patrolya niya sa gabi. Faraahu Talha, nakita niya si Talha bin Ubaydillah, o nakita siya ni Talha bin Ubaydillah. Fadahaba Omar. Fadakala baytan, at nakita siya ni Talha na naglalakad at pumasok sa isang bahay. Thumma dakhala baytan akhar. Pagkapasok niya doon sa isang bahay, lumabas si Omar at pumasok na naman sa iba pang bahay. Falamma asbaha Talha, dahaba ila hadal bait. At nung umaga, pinuntahan ni Talha yung mga bahay na pinuntahan ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa idha bi ajuzin amya, makadatan o makadatun. Sa isa sa mga bahay, meron doong matanda na bulag na nakaupo na lang. Ibig sabihin, hindi na rin ito masyadong nakakakilos. Faqala lahat, sinabi ni Talha doon sa matandang babae, ma bala hada rajulu ya'tik. Anong ginagawa ng lalaki na pumupunta sa iyo gabi-gabi? O pumunta sa iyo kagabi, o maaring basta yung tinutukoy niya rito, tuwing nang pupunta sa iyo yung isang lalaki, anong ginagawa niya dito? Qalat, innahu yata'ahaduni mundu kada wa kada. Sabi ng matandang babae, tunay na siya ay nag-aalaga sa akin mula ng ganito pang panahon. Ibig sabihin, matagal nang ginagawa ito ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu.
At syempre nalaman natin na ganito rin yung ginawa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, na inabutan siya ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu na ganito rin ang ginagawa. Sabi ng matandang babae, "Ya'tini bima yasluhuni." Dumarating siya rito para gawin ang mga bagay-bagay na kailangan ko. "Wa yakhruju anni al-adha." At siya raw ay nag-aalis sa kanyang bahay ng anumang nakakapinsala. Ibig sabihin, naglilinis si Omar, o kaya maaring pati yung matandang babae, nililinisan niya, o pinapaliguan niya, o hinuhugasan niya. Na, kumbaga, naging ano siya, caregiver. Kumbaga, si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sabihin niya yung khalifa. Pwede niya naman iutos yun eh. Pwede niya naman iutos sa iba. Baka may pinuno ngayon, sasabihin ng pinuno, magkusa naman kayo. Pwedeng gagawin niya ni Omar, sabihin niya sa mga tao, magkusa kayo. Pero hindi. Siya mismo ang nagkukusa, siya mismo ang gumagawa. Nga, faqala Talha, nasabi na lamang ni Talha bin Ubaydillah, "Thaqalat ka ummuka ya Talha." Kasawian sa iyo, o Talha. Yung thaqalat ka ummuk, literal na kahulugan nito, mawala ka nawa sa iyong ina, mamatay ka nawa. Pero hindi ito mura. Kung expression lang nila ito. Expression lang nila ito. Thaqalat ka ummuk ya Talha. Kasawian sa iyo, o Talha. Eteratu Omar tattabi. Kasawian sa iyo, Talha. Gusto mo bang sundan si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu? Na para bang sinasabi niya, hindi mo magagawa na sundan ang halimbawa ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Si Talha yun. Isa sa mga 10 na binigyan ng magandang balita ng pagpasok sa paraiso. Paano pa kaya tayo? Paano pa kaya tayo? Hindi natin sila matatapatan, pero maaari tayo magsikap sa abot ng ating makakaya, inshallah, na sundin ang kanilang gabay, inshallah, sa abot ng ating makakaya. Inshallah, dahil sila ang pinakamainam na henerasyon ng mga mananampalataya, alhamdulillah. So tutuloy natin ito, inshallah. So maaring next week, ito na yung huli natin na pagtalakay sa talambuhay ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. At pagkatapos nito, tutugo naman tayo kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.